Isipin nyo naman guys na sa presyong 6,170 pesos, meron ka ng Android phone na meron 256 gigabytes na storage, 5,000 plus milliamp hour na battery capacity at 8 gigabytes of RAM. At marami pang iba. So pag-uusapan natin to, titingnan natin kung na-overlook lang ba talaga natin tong phone na to dahil sa ITEL S23 Plus. So tara. Okay, so ito guys ang box ng Oukitel C33. Orange siya all over, tapos dito sa may likod, ayan, makikita natin yung ilan sa mga top specs ng phone na to. Kasama na dyan yung sinabi natin kanina na 8GB of RAM, 256GB na storage, tapos 5,150 mAh na battery capacity. Tapos yung chipset natin dito ay Unisoc T606. So mamaya kukuha tayo ng ilang mga benchmark scores para makita natin yung full potential ng phone na to. Kasi nga 6,170 pesos lang guys. Kita nyo naman yun. So kung talagang naghahanap tayo ng budget-friendly phone na okay na yung specs, eh baka ito na talaga yun. O nga pala, nabili ko to sa Lazada. Magpa-flash kayo dito sa screen. So yung sinabi ko kanina na 6,170 pesos, yun yung presyo nung nabili ko to. Pero sa ngayon, nasa 6,400 plus na. Konti lang naman yung nadagdag, pero less than 6,500 pesos pa rin. So ito guys yung kanyang box. Open na natin. So pagbukas yung Oukitel C33 agad yung makikita natin. Ayan. So meron tong tatlong kulay guys. Merong orange, merong blue, tsaka black. Pero hanggang ngayon, ang available pa rin ay itong color orange. At hindi ako nagsisi kasi ito talaga yung pinakagusto kong kulay sa Oukitel C33. Tingnan nyo. Ayan guys, oh. Diba? Ang ganda. Talagang leather yung yung likod niya eh. Ganda oh. Napaka-premium na itsura. Pati yung camera module niya, updated talaga. Meron tayong fingerprint scanner dun sa may gitna. Meron tayong naka-engrave na Oukitel branding. Sobrang ganda. Ang soft lang ng feels niya guys. So hindi ito kapitin ng smudges, ng fingerprints. Kasi nga matte siya dahil nga leather. So if ever na ayaw natin gumamit ng jelly case, pwede. Pero meron ng kasama yan. Ayan o. May kasama na siyang jelly case na merong additional na bumper sa bawat kanto para kung sakaling mabagsak, yan, may additional protection. At medyo matigas-tigas din yung kanyang jelly case. So may option tayo. Ayan. Tapos yung mga gilid na guys, hindi ganun ka-flat. So okay pa rin naman yung magiging grip natin dito. Tapos dito sa harap makikita natin yung cover niya. Merong nakaprint na mga top specs na sabi na natin kanina. So dahan-dahan nyo lang tanggalin to guys para hindi sumama yung kanyang screen protector. So ayan guys, mabuti na lang hindi sumama yung pinaka-screen protector niya. Yan. Okay, tabi muna natin. Tingnan pa natin yung ibang laman ng box. So nandito yung ating user manual. Yan. Meron tayong warranty card. At saka safety instructions. Ayan. Tapos, andito yung ating charging brick. Ayan. So, 10 watts lang siya guys. Ayan o. Tapos, USB-A yung kanyang port. At syempre, yung ating SIM ejector pin, yung ating USB-A to USB-C cable. So, yun lang yung laman ng box. Ayan. Ito na siya guys. Nagbukas na. Naka-notch. Pero hindi na tayo magreklamo dyan kasi nga less than 6,500 pesos to. Medyo makapal din yung ating chin. Okay, so setup ko lang muna to guys. Tapos bigyan ko kayo ng ilang mga benchmark scores dito sa phone na to. Tapos mga camera samples. At mag-install din ako ng ilang mga games. Balayan ko kayo. Okay, so tapos ko na yung setup guys. Itong Oukitel C33. At pag-usapan natin yung ilan sa mga natuklasan ko dito sa phone na to. Okay, una sa lahat guys, yung kanyang design. Balikan lang natin saglit. So sa buong setup ko, sa buong pag-test ko sa phone na to, hindi ko talaga to ginamitan ng jelly case. Pero kita nyo naman, napakalinis pa rin yung itsura. Ayan no? Hindi to madaling magagasgas guys. Dahil nga leather yung likod niya. Napakaganda talaga. Tapos yung kanyang frame ay syempre plastic. Pero kagaya nung sinabi ko kanina, medyo naka-curve ng kaunti. Pero comfortable pa rin naman hawakan. Dito sa taas, ayan, malinis. Wala tayong makikitang kahit secondary microphone. Dito naman sa may right side, makikita natin yung volume up and down buttons, pati yung power lock button. Dito naman sa left side, yung ating SIM tray at yung ating camera button. So ito guys, yung kanyang SIM tray. Ayan. So kahit 256GB na guys, yung ating internal storage, meron pa rin tayong SD card or micro SD card slot dito plus dual SIM. So thumbs up sa Oukitel. Kasi kung sakali, if ever lang, mahirap namang mapuno yung 256GB, pero if ever lang
na mapuno siya in the future, meron pa tayong option para i-expand yung ating internal storage. So, good job sa Oukitel. Ngayon, dito sa ilalim, makikita natin yung ating headphone jack, yung ating microphone, USB-C port, at yung ating speaker. At makikita natin sa harap na meron na naka-install na screen protector, tapos naka-notch tayo dito sa may selfie camera, at may kakapalan yung ating chin. Pero hindi na tayo magreklamo kasi nga 6,100 plus lang yung presyo ng phone na to. Sobrang mura talaga. Tapos guys, kagaya ng sinabi ko kanina, nakakabilib na sa ganitong presyo, 8GB na yung RAM natin at 256GB pa yung internal storage. So, napakahirap mapuno ng phone na to. So, kahit na maraming files pa ilagay natin dito, okay lang. Ngayon, gusto ko lang i-mention guys na dapat customizable key to or programmable key na pwede natin i-assign sa iba't ibang action or iba't ibang application. Pero sa ngayon, kapag pinindot natin, naka-default siya sa camera, okay lang yun, basta mapapalitan. Ang problema, kanina pa ako paikot-ikot dito sa settings, hindi ko talaga makita guys, yung option kung saan natin pwedeng mapalitan yung actions nitong customizable key. So dito sa accessibility, ayan, wala talaga eh. Ayan, no? Tapos, wala na. Wala dito sa list. Kaya dito sa systems, tapos gestures, wala din. Yan, no? So, yun lang yung sana ma-fix pa ng Oukitel. Sana sa susunod na software update, if ever man na meron, kasama yung customizable key. Ngayon, pagdating naman guys sa kanyang display, 6.8 inches yung size niyan, IPS LCD, 720p yung ating resolution. 60Hz lang i-refresh rate natin. Ngayon, kung tatanungin nyo ako tungkol sa quality ng display, well, dito, napaka-obvious na 720p lang talaga kasi napaka-soft ng mga text, napaka-soft ng mga edges ng mga icons. Sa unang tingin pa lang, alam mo agad na 720p. At malaking bagay na 6.8 inches yung display nito, kaya madaling mapansin na 720p yung resolution. Kung medyo mas maliit ito, baka medyo mahirapan pa tayong ma-distinguish kung 720p pa talaga yung resolution nito. Tapos 60Hz lang yung ating refresh rate, so asahan nyo na meron tayong mga ghosting dito at mahirap magreklamo para sa ganitong presyo. Ngayon, kapag tinignan natin guys, yung DRM info, and makikita nyo dito sa may security level niya, yung Widevine security level, level 1. Ayan, no? Diba? So, makakapag-play dapat tayo ng mga HD content sa mga streaming services. Pero tingnan natin yung Netflix application. Okay, so dito guys sa kanyang max playback resolution, makikita ninyo, SD lang or standard definition. Restart ko na yung phone na to, pero ganun talaga, standard definition lang yung mape-play natin. Ngayon, puntahan natin yung settings ng kanyang display. Tingnan natin kung pwede nating baguhin yung timpla ng kulay. So, ayan o, meron tayong colors and contrast. Ayan, meron tayong tatlong presets dito, automatic contrast, increased contrast, at saka standard. Okay? Pwede naman natin mabago yung color temperature dito sa baba kung gugustuhin natin. Pero overall guys, asahan niyo na hindi talaga accurate ang kulay nito. Ngayon, pagdating naman guys sa kanyang performance, naka Android 13 na tayo dito out of the box. Unisoc T606 yung ating chipset, 8GB ang ating RAM at 256GB nga yung ating internal storage. So, meron tayong memory expansion dito guys, up to 7GB. So, pwede nating dagdagan ng 7GB na virtual RAM, yung 8GB na physical RAM. So, tingnan natin ang difference pagdating sa performance. Okay, so ito guys, sinukuha nating score kapag naka-off yung virtual RAM, 277,259. Very decent para sa presyo niya. Pero, try natin i-on yung virtual RAM kung bababa pa ba yung kanyang score. So, tumaas guys. Kita nyo naman, 279,146. So, medyo nagduda ako ng kaunti. Baka error lang. Inulit ko yung pagpatay sa virtual RAM niya. In-off ko ulit. Tapos, inulit ko yung Antutu at ito ulit yung nakuha kong score. 278,117. So, mas mataas talaga yung performance niya kapag naka-on yung virtual RAM. Okay, so try natin siya ngayon dito sa Asphalt 9 para makita lang natin yung potential ng phone na to pagdating sa gaming. So, as expected, potato quality na yung graphics na na-generate niya. Pero, kaya niya. Konting-konti lang yung frame drops na na-experience ko dito mula pa kanina. Halos wala nga eh. May mga gameplay tayo na talagang walang frame drops, walang lag. Ayan o. Kitang-kita naman guys, diba? Na kayang-kaya ng C33
yung game na to. So, if ever lang gusto natin mag-game dito, casual gamer tayo, pwede mga casual games. Ngayon, para lang magkaroon kayo ng konting idea sa battery consumption ng phone na to, makikita nyo dito sa result ng wildlife stress test na 2% lang guys, yung nabawas sa battery life niya from 72 to 70%. Tapos 1 degree lang yung nadagdag sa kanyang temperature. So, goods to pagdating sa battery consumption, pati na rin sa thermals. Ngayon, pagdating naman guys sa camera ng phone na to, kung titingnan natin yung website ng Oukitel, 50 megapixels yung main camera niya. Yung dalawang camera dito sa baba, hindi ko alam kung anong purpose, pero tingnan na lang natin kung anong quality bibigay sa atin ng main camera niya. Tapos, yung kanyang selfie camera ay 5 megapixels. So ito yung selfie camera nitong Oukitel C33, 720p 30 frames per second, yung pinakasagad resolution na pwede nating ma-record dito. Magayin muna tayo kay chipset. Ayan, so pagdating sa quality, syempre soft talaga. Tapos medyo tight din kuha natin. Pwede na sa 6,000. Mas gaganda pa naman yung quality ng kanyang selfie video kapag outdoor. So, if ever lang nagagamitin natin to sa video calls, ganyan, video conference, okay na rin. At panghuli guys, yung battery nito ay 5,150 mAh, kagaya nung nakita natin sa unboxing kanina. Pero, 10 watts lang yung charging speed nito. So, kailangan nating mag-adjust ng charging habit kapag ito yung phone natin kasi mabagal talaga yon. So, mas maganda kapag natutulog tayo sa gabi, charge natin yung phone na to. Okay, so for 6,100 plus, bibili nyo ba itong Oukitel C33? Comment kayo sa baba kasi kayo talaga yung magde-decide kung bibilihin nyo ba yung phone na to. Kasi kung para sa akin lang, sariling opinion ko lang naman guys. Kung naghahanap tayo ng phone na napakalaki ng storage para sa presyo niya, 256GB tapos 8GB yung RAM, so hindi mabilis maghahang, tapos decent naman yung display. Okay din naman yung camera kahit papano. Yung performance niya, saktuhan lang din. Makakaya yung mga everyday applications natin, social media applications, ganyan. Pwede na to para sa presyo niya kasi 6,000 pesos lang. Kung hindi naman tayo talaga mag-games dito or makapatakbo ng mabibigat na application, pwede na sa atin yung phone na to. So if ever na gusto nyo bilhin to, nandiyan yung link sa description box sa baba. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Kung sakaling nakatulong tong video na to, please hit the like button below. Mag-subscribe ka na din at i-click ang notification bell. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Para sa samat sa aring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.